Okay, bago matapos ang taong 2023 mga riders, balikan natin at kumustahin si Mio Gear 125. Tama-tama naman po ngayong magpapasko para sa mga nagpaplano na kumuha ng scooter. Ito, tignan nyo po kung magugustuhan nyo itong isa sa Mio series ng Yamaha. 3, 2, 1, go. Okay, napansin ko dito po sa gitna ng kanilang showroom, naka-display na si Mio Gear 125. Okay yan, tama-tama. Mukhang naka-promo po siya. Aalamin natin yung kanyang mga giveaways. Ano po, para sa mga interesado, stay tuned lang po. Okay, kung budget friendly lang din po na scooter ang hanap nyo, dito na lang tayo sa 125cc. Pero kung kaya naman po, marami tayong pagpipilian sa Mio series. Nandyan yung mga 155cc nila. Okay, ito po, isa sa Mio series na 125. Pwede nyo po itong isa sa inyong option. Ito pong Mio 125. And then, ayan, dalawa sila naka-display dito. Hindi, sige, itutur ko muna kayo sa loob. Doon tayo sa mga 125cc category lang. Okay, ayan, ito po yung kanilang mga 125 na naka-line up ay si Mio i125 na pink, and then yung kanilang matte black na Mio Gear. Okay, bali dalawa po ang variant ng Mio Gear. Ito pong may S, ito lang kung tatandaan natin, pag may S meron po siyang stop and start system. Then yung standard version naman po, or wala siyang stop and start system. Okay, dito po sa loob, ikot lang tayo ha. Okay, sa 125cc category, andito pa rin po si version 1 ng Mio Gravis. And then ito po yung version 2, yung katatapos lang natin na i-review last 2 days ago na Dark Petrol. And then ito po ang isang Mio series na Mio Pacho na 125. Okay, ito po yung mga bagong kulay niya, red, white, at saka ito pong cyan. Ayan. Okay, kagaya ng sabi ko, kung kaya naman po ng budget, dito tayo sa 155cc para masatisfied po kayo, lalong-lalo na sa kanyang performance. Okay, ito ay susunod nating i-review, itong Dark Petrol at saka yung glossy black na NMAX 2023. Okay, siyempre si standard na Aerox, Mio Aerox din po. Okay, sige, balikan na natin si Mio Gear. And then ito na yung lineup po ng kanilang mga big bikes. Nga pala mga ka-riders, ang available na kulay po niya ay matte gray. Ito nga po naka-display. Meron din po siyang matte black. Matte blue naman po at saka yung off-white. Bali, phase out na po siya. Then yung isang kulay pa po, yung coffee brown. Yung po sa isa na i-review natin na. Okay, sa totoo lang, ordinary lang tignan yung kulay gray. Pero alam nyo po, napaka-premium po ng kanyang dating. Isa po sa identity ng Mio Gear, yung kanyang headlight. Okay, mapapansin nyo, very sharp siya. Napatusok po ang kanyang shape.
Ayan, dito sa side view, kita nyo, ang tangos ng kanyang ilong, di ba? Okay, full LED na po ito. And then sa kanyang turning signals, ito po sa baba, na naka-valve naman po. And then ito, yung kanyang mga simpleng sticker decals, ito lang po sa tabi, ayan, napaka formal ng dating po. Ano, ito nakalagay po yung kanyang model name na Miyoo Gear. And then yung emblem po ng Yamaha, ito sa gitna. And then dito meron pa po isang brand name na Yamaha. Okay, tignan pa natin ha. Okay, yun lang po ang kanyang mga decals sticker. Kaya malinis po talaga tignan itong si Miyoo Gear. And then dito sa gitna, ayan, yung kanyang emblem ng gear. Okay, dito po sa kanyang front tire, may sukat po na 80 by 80 by 14 itong IRC tire. Tubeless na po siya. And then ayan, glossy black na mag wheels, alloy. And then telescopic port ng front suspension. And then single disc dito po sa kanyang front brake, single piston caliper. And then sa kanyang pong tail light, stop light, turning signals, pare-pareho pong valve dito sa rear. And then dito po sa kanyang rear tire, may sukat na 100 by 70 by 14. And then naka-mechanical drum brake naman po dito sa kanyang rear. And then single-sided shock dito sa rear suspension. Okay, ito meron din siyang kickstart, hindi po inalis sa kanya. And then meron pong kill switch yung kanyang side stand. And then ito ang kakaiba po dito kay Miyoo Gear, yung kanyang footboard, yung floorboard niya. Medyo tama lang din naman po ang size, pero ito ho, maganda. Pwede ho ito ang tungtungan din ng ating back rider. Bigod pa po dito sa kanyang pillion footrest. And then isa pa sa ma-advantage ni Miyoo Gear, meron po siyang utility hook dito sa ilalim ng upuan. Bukod pa po dito sa kanyang utility hook sa harap. And then yung kanya naman pong USB charging port na hindi pa po converted sa USB. Bali, malalim pa rin po yung kanyang packet dito sa left side. Tamang-tama habang nag-charge tayo. Yung cellphone natin, although wala siyang takip, lagyan na lang siguro natin ng basahan o anumang plastic para in case na umulan, hindi siya mababasa. And then ito po yung kanyang ignition na mechanical key po rin ang gamit. May kasama pong secured shutter key. Alam nyo, hindi naman po big deal kung analog ang ating screen or itong speedometer. Pero sa totoo lang po, mas accurate po para sa akin itong kanyang speedometer na analog. Okay, yan. Dito naka-display po yung kanyang unang-una, yung kanyang speedometer, yung kanyang odometer sa gitna, and then yung kanya naman pong fuel indicator. And then sa kanyang mga switches and button, dito po sa left, nandito po ang high beam, low beam, left and right turn, yung kanyang horn. And then ito maganda po, meron siyang hazard. And ito po yung abang po ng stop and start system, pero dahil standard version po siya, kaya wala po. So dito po yung kanyang electric starter push button. Okay, mapapansin nyo po dito sa kanyang upuan, maganda naman po ang tabas. And then hindi siya ganun kalambot, pero yung kanya pong texture, magaspang, tamang-tama po, hindi madulas para sa ating rider. Okay lang naman po kung hindi malalim ang kanyang tabas, pero ito naman po ay mababa lang ang kanyang seat height. Okay, check natin yung kanyang underseat storage o yung U-box. Okay, hindi po ari dito ang helmet, maliit lang po siya. Para pa lang po ito sa ating mga basic tools, siguro sa motorcycle cover, kapote. And then dito rin po nakalagay kasi ang kanyang battery. Kaya medyo sumikip po yung kanyang U-box. Okay, no problem naman dahil ito lahat naman ng Miyoo Gear meron siyang abang na kabitan po ng bracket para sa ating top box. Okay, ito po yung kanyang medyo maliit na grab bar, pero maganda po, hindi siya madulas. Okay, sa fuel tank capacity nasa 4.2 liters po ang kanyang full tank. And then ito, ang isa sa maganda sa katangian po ni Miyoo Gear, 50 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. So, panalo rin po sa kanyang konsumo sa gas, matipid po ito. And then sa kanya naman pong top speed, umaabot po sa 95 kilometers per hour. And then sa kanya naman pong heat guard, well protected po ang ating muffler. Hindi tayo mapapaso dito dahil walang exposed na muffler. And then hanggang dito po sa kanyang elbow, ayan, may protection po na kadugsong po nitong kanyang pan cover. Parang heat guard na rin po ito. And then meron po siyang 800 ml na engine oil capacity.
Of course, air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system pero fuel injected na po itong Mio Gear standard version. 4-stroke, single cylinder, 2 valve, and then 125cc sa displacement. Okay, mababa lang po ang ground clearance nitong si Mio Gear 125. Bali, meron po siyang 135mm na ground clearance. And then sa seat height naman po niya ay nasa 750mm. So talagang friendly po ito sa mga hindi katangkaran. And then sa kanya naman pong curb weight, nasa 96 kilograms naman po. Okay, nandito po si Sir Benedict, account specialist po ng Yamaha dito po sa Bubukal, Santa Cruz, Laguna. Sir, good morning po muna. Good morning po. Okay, siya po magpapaliwanag sa atin tungkol dito sa kanilang Mio Gear dahil naka-promo po ito. Good morning po mga viewers. Dito po sa Sambat Yamaha Bubukal, may offer po kami sa Mio Gear natin na once na mag-avail po kayo ng isang Mio Gear na standard, pwede po kayong kumuha ng isang Aqua Plus at isang travel bag. At may pa-previous pa rin po tayo sa kanya until October 30 na free full tank. Okay, sige sir, sa presyo po ba may pagbabago? Wala pa rin po. Nasa 80,000 cash po yung basis natin sa kanya sa standard. Sa Mio Gear S naman po natin na black ay 84,000 po yung cash niya. Okay, so 4,000 po ang price difference ng dalawa. Okay. Okay, sige sir, ito nakita ko po yung kanyang price list. Bali, ito po ba ang kanyang down payment? Opo, ang minimum down payment po natin ay 6,000 sa Tatlong taon, ano po? 3,641, sa 2 taon, 4,697, sa isang taon naman po, 7,863, and then sa 6 months, 14,197. Tapos po, may rebate pa po siya, Okay, 200. 200 monthly. Pag maaga magbayad, ano po? Kahit hindi naman kumaaga, sir. May 3 days na palugi pa rin po. Okay. Example po, yung date nyo po ngayong 5, Pwede pa hanggang 8. pwede pa po siyang hanggang 8. Okay, very good. Ayos yun, sir. Sir, bukod po dito sa inyong promo na giveaways, ano-ano po pang kasama niya ang freebies? Meron pa rin po tayong pa-previous na helmet, half-face helmet, jersey, tapos 3 years registration po siya kay LTO, pati po yung TPL insurance niya na 3 years din po. And then sir, napansin ko itong maganda itong inyong service center. So, lifetime po ba ang ating service na ino-offer kapag Kung halimbawa? ano po yung nasa warranty book, yun po dapat yung susundin natin na 6 year po. Okay. Hanggang matapos po yun sa service natin, sa warranty. Okay. Samantalahin po natin hanggang October 31 lang po yung promo po natin. Kaya punta na po kayo dito sa branch namin para maabil ang aming mga promo. Dito lang po yan sa Barangay Bubukal, Santa Cruz, Laguna. Malapit po sa stoplight. Mayroon po kami yung Facebook page na Do Exam, Sambat Bubukal. Yung po, i-page niyo lang po kami doon, i-message para po sa mga ibang katanungan niyo po. Sir, nag-entertain kayo ng online application? Opo, may online application din po tayo doon. Once na mag-chat po kayo doon, may bibigay po sa inyo na para sa online application po. Maraming salamat po sa mga viewers. Punta lang po kayo dito, i-entertain po namin kayo. Salamat po. Okay. Hanggang sa muli, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.